That 1 week by the sea was like a dream for Samantha that she wished to return to given a chance. Pakiramdam niya, ibang Liam ang kasama niya sa loob na maiksing panahon na yon. She really felt special. Naramdaman niya talagang asawa siya nito. That time, she was the apple of his eyes. Wala itong ibang nakikita kundi siya. Ilang beses pa rin ang pinagsaluhan sa mga mainit na gabi. Minsan mainit na umaga, tanghali, hapon, madaling araw. Since that first day they shared by the sea, they already slept in the same room. Samantha was happy. She loved him. Kaya naman wala siyang reklamo. Kahit lagi silang tinutokso ni Mommy Mabel. Si Liam naman, sige sa PDA. Now that was just a memory. Nakabalik na sila sa syudad. Dahil matagal na nawala si Liam, he had to catch up with work. Pero sinisikap itong uwian siya. Sometimes he would arrive very late. Magigisingan na lang ni Samantha ang mga haplos nito. Kaya bawal na sa silid niya magpalipas ng gabi sila. Bet, baka maiskandalo ito. Minsan kapag madaling araw na ito makauwi, he would just rest beside her and wait for her to wake up in the morning. Just like that time, they had just finished with yet another hot intercourse, and like the usual, she would lean against his chest while he gently stroked her hair. "What do you think about going back to work?" Liam asked. "Papayagan mo na ako?" Her face lit up. Bored na rin kasi talaga siya na nasa bahay lang. "Yes, just so I can see you all the time, or it's hard concentrating with work when my mind is here with you." Sagot ni Liam na hinila siya pataas para inibol ang puruntenga niya. "Stop! It tickles!" Awat ni Samantha. Tuloy leeg niya ang pinagdiskitahan ni Liam. He was putting love marks on her shoulder. Minsan nahirapan na siyang itago ang mga yon. "Come with me at work," bulong ni Liam. "Makakatulong ba ako kung ganitong braso ko? It's fine. You will just have to stay where I can see you. Hindi mo na kailangan magtrabaho," he said hoarsely. His hands began exploring her body again. "Hey, stop!" Mabuhay niyang pigil. "You're going to be late at work." Hindi siya ni Liam pinakinggan. Nagpaubayo naman siya. Una, wala siyang lakas tumanggi. Pangalawa, ayaw niyang tumanggi. Did that even make sense? "Let's shower together," he whispered. "But my arm." "We will take care of it." At binuhat na siya ni Liam papunta sa shower. "You don't have clothes in my room." "Thank you for reminding me. I'll have your things moved in my room later." "In your room?" Hindi si Samantha makapaniwala. "Yes, sweetheart, my room." "But, do not talk so much." Pinigilan ng halik nito ang iba pa niyang sasabihin. Samantha smiled within her. That's quite a development, as she had never been to his room. "Teka, malalaman nila Auntie Minerva at... Come on. Do you really think they don't have any idea? Besides, you're my wife. There's nothing wrong with us sharing a room." Magsasalita pa sana si Samantha ulit, pero muli siya nitong sarinael ng halik at di nabinigyan pang pagkakataon ay buka ang bibig niya. Save when she needed to breath. Their shower lasted longer than she expected. Liam did not seem to get tired at all, but he was serious when he said na dadalhin siya nito sa opisina. Dangan lang at sobra na silang late dahil pinapahiga na siya nito. "I don't think it's a good idea for me to come today. It is almost lunchtime." Saad ni Samantha. Ngayon lang siya babalik pagkatapos sa mahigit isang buwan, tapos late pa siya? "So, you are my wife. No one would dare question why you're late." Baliwala ni Liam na tugon. Para namang alam sa opisina ang relasyon niya rito kung sakali. Di na lang siya nagkomento patungkol doon. "Drop me dyan sa kanto. Maglalakad na ako hanggang office," sabi ni Samantha nang malapit na sila. In the past, they've never went to work together. It was Liam's rule. "Why would you do that?" Tanong ni Liam na parang wala itong ideya kung bakit na ba sinabi yon. "Are you forgetting something, sir?" She emphasized the sir. Liam just smirked and did not do as she said. Kung nananadya ito o sa harap pa talaga sila tumigil. Sa main entrance sila daraan at dahil lunchtime na, curious gazes and even judgmental ones welcomed their presence. Kung hindi pa sapat, Liam held her hand possessively. She should be proud, pero sino ba hindi nakakakilala kay Samantha na may sugar daddy? Tapos eto't kasama niyang boss na malamang nakilala nila gawa ng recent controversy kasama si Meredith Jones. Liam's steps were huge and elegant, samantalang kay Samantha, halos tumakbo para lang makaagapay dito. Nagbumukha na siyang engot, totoo lang. Lalo pat naka-arms length pa rin siya. Ano ang iisipin ng mga nakakakita sa kanila? "Why are you hiding behind me? You should be proud that you are with me." Mahinang sabi ni Liam nang tumigil sila sa may elevator lobby. Nananadya na nga siguro ito dahil meron naman tong elevator na pa pwedeng dumiretso sa opisina nila, pero eto, yung mga sa empleyado pang natipuhan itong hintayin. The other employees that were waiting for their boss up close. Pero kakambal noon ang pangit na tingin naman para kay Samantha. "Nakalimutan mo na ba? Hindi ba't bawal malaman ng iba ang tungkol sa atin?"
Halos pabulong niyang sagot. Let go of my hand is instant. Sa halip sundin siya, pilitong ngumiti at nilalapas sa bibig nito ang kamay niya para lang dampian ang halik. Halos panawan sa Samantha ng ulirat sa kahihiyan. Alam niya mahihiya na mismo ang kulay pulang tumabi sa kanya. Sakto naman bumukas ang elevator at mga katrabaho niya sa dati niyang department ang sakay noon, and they caught the gesture of Liam. Kung nalalaglag ang panga, malamang napulot na mga ito sa sahig. Nevertheless, they quickly vacated the lift and gave way to their boss and their former assistant to the assistant. Samantha bowed her head shyly nang supladong pinindot pa ni Liam pasara ang elevator kahit sila lang naman ang sakay. Wala rin naman kasing nagtangkang sumabay sa kanila, pero ang mga mata ng mga ito, partikular na mga dati ni Samantha kasama sa trabaho, naiwan sa kanila ni Liam hanggang tuluyang magsarang elevator. Hindi niya nagawang batiin ng mga to dahil hindi siya sigurado kung ngingiti ba siya o ano. How did you like that, huh? Tukso pa na magaling na kinorder pa siya sa elevator. Now tell me, who would dare question you now for coming in late? May CCTV, ano ba? Angil niyang hiyang-hiya na. So, konting hiya naman, I own this place. They work for me and I pay them. What should I be ashamed of, huh, sweetheart? Ang sutil. Nagawa pa siya nitong patingalain dito para gawaran ng mainit na halik ang mga labi niya. Wala nga siyang nagawa. Aminin man ni Samantha o hindi, masaya naman siyang hindi na pala niya kailangan ilihim pa ang relasyon nila. Ipagsisigawan na nito iyon, hindi ba? Bagamat malamang sa malamang hindi isipin ng mga ito na asawa siya ni Liam. Hindi ba nga't may sugar daddy siya bago siya naging secretary ng boss nila? Siguradong napabilim na niya ang mga ito sa seducing skills niya. Pero kahit ano pa, hindi naman na mahalaga yon. For now, she was content that she did not need to pretend to be unrelated to him. She should be patient. With Liam, it's a one step at a time progress. But the progress, no matter how small, was a progress nonetheless. And it's enough for Samantha to be happy, except for sorting and answering some emails for the boss. Tunganga na si Samantha maghapon sa opisina. Kapag walang kausap si Liam, pinapapasok siya nito at ang trabaho niyang personal umano rito ang atupagin niya. She would massage his temples with her free hand, ang balikat nito, ang likod nito, at kung saan man nito hingin ang masahe. Minsan he would demand a kiss almost from time to time kaya sa tabi na lang siya ni Liam nakaupo. Madalas sa kandungan nito habang naglilikot ang mga kamay nitong pasaway. And more often than not, natatapos yun sa ilang beses itong pag-angkin sa kanya sa kung saan-sang parte ng opisina nito. Then she would spend forever cleaning to the least cleanup from air, from the lustful smell, kung meron bang ganun, before his next visitor would enter the room. Liam would just laugh at how conscious she was, adding that whatever they do, no one has the right to question them, o kahit sitahin man lang sila. He had also instructed Harold and the rest of the secretary that while his wife was inside his office, there is an invisible "Do Not Disturb" signboard on the door. Yes, to avoid misinterpretations and bad image for Samantha, at least from his immediate personals. He had told them that she was his wife. Di niya hiniling yon pero ginawa nito para sa kanya. And Samantha was grateful for that gesture from Liam. Ganun sila for a whole week, bago unti-unting naging busy ito ng tuluyan. Minsan wala ito maghapon kaya nagumpisa na rin sa Samantha na bumalik sa regular work niya. Papagaling na rin naman ang braso niya at nagagalaw na niya ng paunti-unti. But Liam always makes sure na alam niya ang schedule nito. Kapag imposible ito makabalik sa opisina, sa kondo siya nito pinapauwi. May mga gamit na rin siya doon dahil mas malapit nga naman iyon kaysa sa bahay nila. I'm going to have a meter dining tonight. Sabi ni Liam na dumiretso sa area pagkalabas ito ng office ito. Sineparate nito ang pwesto nila ni Samantha mula sa dating magkadikit na pwesto ng mga secretaries. He added na ayaw nitong may ibang lalaking titingin man lang sa kanya, kahit pa empleyado nito ang mga yon na noon ka naman itong babanggain ko sakali. Yun lang ang nalula sa bibig ni Samantha dahil agad nitong sinarhan ng labi ang labi niya. Di sila nito halos nagkita maghapon kahit nasa isang lugar sila. He was very busy, he even skipped lunch, kaya naman may pananabik sa halik nito. Sometimes, Samantha was wondering kung hanggang kailan to ganon sa kanya. Would there come a day when he would stop being eager to kiss and touch her? Would he ever lose his interest in her? Isipin pa lang niya tila dinadagukan ng puso niya. Kasi kaya hindi nawawala ang takot niya dahil sa kabila ng lahat, he had never said that he loved her. To be fair, she had not also told him that she loved him. Natatakot siya mag-iba ito kapag sinabi niya. Kaya nagpapatianod lang si Samantha sa agos. And so far, masaya pa sila. Do not forget to eat your dinner, alright? Dagdag ni Liam na niyakap siya. I asked Danny to pick you up. Dun ka muna para masiguro kung kakain ka. But would you be coming home tonight? She asked. Kasi kung hindi, first time niya ulit matutulog na hindi to katabi. Of course.
How could I spend a night without you, sweetheart? Masuyo ni Liam hinalikan ng sentido ni Samantha. Sleep early. I might come in the middle of the night and disturb you. It's better you've taken a rest before I arrive. Makahulugan nitong dagdag. Bahagya niya tong tinulak while suppressing a kilig smile. They've already done it many times, but his effect on her was always like the first time. You're still blushing, he teased. Looks like we haven't done it often enough. You're challenging me. Umalis ka na nga? Pagtataboy ni Samantha na nag-aapoy ang mukha. Alright, I'm leaving. Hinalikan siya ni Liam ulit bago siya pinakawalan. Nakatalikod at nakalakad na ito ng ilang hakbang nang muling bumalik. On second thought, would you like to come with me? Umiling sa Samantha. Ayaw niya maging clingy kahit mas ito ang clingy sa kanya. Go now before your client arrives earlier than you. Then kiss me another time. He playfully pouted at her. She obliged, tiptoeing to reach his lips although he was already bending. Take care, she whispered. You too. Send me a message when you're home. Napaangat ang kiling ni Samantha pero hindi siya nagkomento. Mabilis na kasi itong tumalikod. That was anew na kailangan niya mag-update dito. Dahil malapit na namang mag-uwian, sinara ni Samantha ang laptop niya at binuksan ang cellphone niya para tingnan ang mukha na patay na group chat nila ni Selena at Rolin. Ang huling nandoon ay nang magpunta sila sa bar bago kinampis ka ni Liam ang phone niya. That was almost 3 weeks ago. Napakagat-labi siya. Masama ba siyang kaibigan? Ang dami nang ganap sa buhay niya pero wala siyang sinasabi sa mga to. Idagdag pa na bugbog ni Liam si Rolin pero wala pa itong narinig mula sa kanya. She contemplated giving the man a call. Kahit 3 weeks late ang apology niya but before doing so, she contacted Selena. Kailan mo na niyang malaman kung galit sa kanya ang kaibigan nila. Halos kakasenya lang na maikling hi kay Selena ay tumatawag na nga ito. At tubili niyang tinanggap ang tawag. Tiyak sa sermonan siya ng babae. Thank goodness, Samantha. You finally got in touch with me, sabi nito. How are you, ha? Okay ka lang ba? Tell me you're still alive, right? This isn't your ghost to message me? Naguluhan si Samantha sa matinding pag-aalala sa tinig ni Selena. Am I supposed to be dead? Naitanong niya. Gosh, it's really you. I'm so relieved, Selena. What's going on? Nagtataka na talaga si Samantha. Her friend was weird. Kasi naman, you never messaged us. Sabi ni Rolin, galit na galit daw si Mr. De Dios. We tried to visit you pero hindi kami pinapapasok. Ano bang nangyari sa'yo? Rolin and I are so worried about you. Nagilty siya. While she was having the best time of her life, pinag-alala pala niya ng todo mga kaibigan niya. Did Mr. De Dios hurt you? No, of course not. I'm okay, I'm fine, I'm good, I'm perfect. Ano pa ba ang pwede niyang sabihin para i-assure ito na nasa maayos siyang kalagayan at sa katunayan masayang masaya siya? She could not tell her exactly why. Samantha, para na tong maiiyak. Are you really sure? Alam ko hindi naman tayo yung tipong araw-araw nag-uusap but you left us hanging for more than 2 weeks. That wasn't like you. So please tell me the truth. Did Mr. De Dios hurt you? Selena, no, okay? He did not hurt me. He will never hurt me. I was just, I got busy with some stuff. He confiscated my phone but that was it. He did not hurt me. I'm okay. I really am. Can we put this on video call? Hindi pa rin to naniniwala. Sure, let's also get Rolin on the line. Ilang saglit pa nag-umpisa na to sa group video call. Si Rolin na tila ba may katabing babae biglang napabangon na makita sa Samantha sa screen ng phone nito. Pero bago to makapagsalita, naunahan to na Selena. Gosh, Samantha, ba't ang ganda-ganda mo? Blooming ka. Para kang para kang in love? Bulala sa Selena. She blushed. Ganoon na ba siya ka-transparent? Selena saw through her kahit wala siyang sinasabi. Whom are you in love with, Samantha? Napakunot noon si Rolin. Malinis na ang mukha nito at wala nang ebidensyang nabangasan ito ni Liam. And those were his first words to her salip na sisihin siyang nabugbog to. I'm sorry, Rolin. Okay ka na ba? Pasensya na nakumpis kang phone ko. She answered instead. Hanggang totoo lang totoo niyang kayang sabihin. I'm good. Tila nag-iisip itong sagot. You know what? I've been meaning to ask you this. Is Mr. De Dios just your interpret nitong tanong na agawin ng kasama nitong phone at papatayin na iyon? Nawala kasi ito sa linya matapos silang marinig ang malakas na pagmumura ni Rolin. Pero kung alam lang ng babaeng yon, she did Samantha a very huge favor dahil mukhang walang napansin sa Selena na tatanungin sana si Rolin. Tinapos na lang nila ang tawag. May meeting din daw kasi ito. Nakahinga si Samantha ng maluwag. Sakto rin nag-inform si Uncle Danny na nasa baba na ito.
Sa basement, si Samantha nagpasundo at ginamit niyang private elevator ni Liam para makaiwas sa mga ibang empleyado. After almost 2 hours, gawa ng rush hour or traffic, nakarating din sila sa bahay. Bago bumaba ng sasakyan, kinuha niya ang phone niya at tumipa ng message para kay Liam. I'm home. Take care always. Samantha woke up the following morning to an empty space beside her. Kaagad napakunot noo siya. Maayos pa rin dapat sana ipwesto ni Liam sa tabi niya. Did that mean he did not come? Nanlumos siya sa realization na dito umuwi para tabihan siya sa pagtulog niya. Napahugot siya ng malalim na hininga at disappointed na bago hinagilap ang phone niya. Maybe he sent her a message explaining why. There was none. Nalungkot siya. Pero kinumbinsa ni Samantha ang sariling walang obligasyon si Liam na magpaliwanag sa kanya sa kahit anong kadahilanan. Babalik sana siya sa pagtulog gawa ng nanamlay ang pakiramdam niya. Pero narinig niya ang pamilyar na kalkuladong katok ni Auntie Minerva, and shortly after the old woman entered her room. Good morning, Miss Samantha. Mabutit kising ka na. Nakangiti nitong bati bago naupo sa tabi niya sa kama. Morning, Auntie, she greeted back, fighting the urge to ask for Liam at once. Pumunta talaga ako para gisingin ka na. Tumawag ang asawa mo, ihatid ka ni Danny sa kanya. Huh? Her face lit up and it was too obvious to deny how Auntie Minerva's statement made her happy. Matipid na umiti ang ginang. Di nakaligtas kay Samantha na hindi umabot sa mata nito ang ngiti nito. May problema po ba, Auntie? Umiling ito. Sa akin lang siya tumawag kagabi kasi ayaw kanyang istorbohin. Siya, sige na, maligo ka na't kailan mo makarating doon ng maaga. Kahit excited siya makita si Liam, naroon pa rin ang pag-aalala niya. It's not at the weekend. Magkikita naman talaga sila sa opisina, kahit di siya nito papuntahin ng maaga. Ilang minuto nga lang at luna na siya ng sasakyang minamaneho ni Uncle Danny. Ang dati kasi niyang driver/bodyguard ay tinanggal ni Liam sa trabaho dahil natakasan niya ito noon. Na-guilty siya pero sinabi naman ni Liam na properly compensated ito at di na-report sa agency nito ang neglect of duty. Uncle Danny, nasan po si Liam? Di na ni Samantha napigilang magtanong nang lampasan nilang daan papunta sana sa opisina. Malapit na tayo, Miss Samantha. Tanging sagot ng matandang lalaki. Tumahimik na lang siya at naghintay. Halos atakihin pa siya sa puso nang sa tapat ng isang ospital sila huminto. Bakit naroon si Liam? Hindi si Mr. De Jos sa ospital. Agap ni Uncle Danny na makita ang pagbahid na matinding pag-aalala sa mukha niya. Sige na, hintayin mo sa lobby si Mr. De Jos. Pupuntahan ka niya. Salamat, Uncle. Mahina niyang tugon bago bumaba ng sasakyan. Kahit alam na ni Samantha na hindi si Liam ang dinala doon, nanginginig pa rin ang mga tuhod niya nang humakbang siya papasok sa hospital lobby. Sinong pa pwedeng naroon kung hindi ang asawa niya? Why did she need to come? Samantha? Bago siya maupo sa nakitang upuan, narinig na niyang pagtawag ni Liam sa pangalan niya. Paglingon niya at sakto ring paglapit ito, agad siya nitong inabot at sinalubong ng maalab na halik sa mga labi niya. She should be ashamed dahil nasa public place sila pero ganito to. But she missed him as if she hadn't seen him for a long time, gayong a little over 12 hours lang sila nagkahiwalay. Kaya bahala nang may mairita sa kanila sa kanilang public display of affection. Walang ba sa ganun trip?